Tuwing Enero, buhay na buhay ang mga kalye dito sa Kalibo, Aklan. Growing up in Kalibo, there is no such thing more solemn na festival than the Senior Santo Niño Ati-Atihan Festival. Mula sa kaliwat kanang mga ngiting nakahahawa, mga kasuotang puno ng kislap at kulay, hanggang sa musika na nagpapaindak sa lahat, ganon kasaya ang Ati-Atihan Festival ng Aklan. Hindi ko malilimutan na, maski hanggang ganito akong edad na eh. Masaya pa rin ako, paski makarinig lang ako ng music ng Ati-Atihan. Sold na. Bawat individual, may papel sa piyestang nagsusumigaw ng pagkakaisa. Yun na yung time na umuwi na yung mga barkada namin, yung mga ibang mga kasamahan namin na abroad. Yun na yung magiging parang reunion instead of Christmas. Pinaka-inaabangan dito ang Kalibo Sadsad Ati-Atihan Contest, kung saan bawat grupo may kanya-kanyang pakulo at pasabog. Ang premyo rito, hindi lang basta karangalan, kundi 1 milyong piso. Kapansin-pansin ang itim na uling na inilalagay ng ilang lokal tuwing ati-atihan. Uling ba yan na nilalagay niyo sa mukha niyo? Bakit niyo ba nilalagay yung... Maging katulad po namin ng ating aitas. Mga aitas, pinapaitim niyo. Para maging katulad sa skin namin ng mga aitas. So, kaya nga tinawag na ati-atihan. Pagbuling ang tawag sa tradisyon ng paglalagay ng uling sa balat. Mula ito sa sinunog na coconut shells o bao. Hindi na mga lokal ang naglalagay niyan. Pati ang mga bisita, pinaparihan din nila pag-welcome ng mga lokal sa kanilang komunidad. Isa sa pinakamatagal na grupong sumasali sa Sadsad, ang Black Beauty Boys. Sa mahigit 6 na dekada, mula sa iba't ibang henerasyon na ang mga miyembro ng grupo. Ako po si Renerio E. Masangya, Tubong Linabuan Norte, Kalibo, Aklan. Isa po ako sa relatives ng mga original na Black Beauty Boys. Mga 7 years old ako, nandyan na yan yung Black Beauty, 1958, 59. 1959, salin ako sa maliit na bata. Umiiyak ako niyan kung hindi ako makasama. Masaya, parang walang pagod. Sige lang ng halabira, Korea pas na. Maski ulan, sige kami sad-sad. Pagka umagaan, wala naman kaming sakit. 1 linggo ang selebrasyon ng ati-atihan dito sa Kalibo, Aklan. Pero ang preparasyon ng mga lokal, nasa 6 hanggang 7 buwan daw. Wow! June, nagsa-start na po kami ng preparations. Yun na, nagpa-practice na yung band, tapos nag-iipon na kami ng materials for the costumes. No, unti-unti lang namin since may mga day jobs din kami. Tapos yung mga bata din, may mga klase. Kitang-kita ang dedikasyon ng mga lokal para sa pinakamamahal nilang Ati-Atihan Festival. May feeling na fulfilling, yung camaraderie, yung madami kayong nagtitipon-tipon para mabuo yung event. Sa ngayon, ang bida raw talaga para sa mga Aklanon tuwing ati-atihan, si Senyor Santo Niño de Kalibo. Yung mga elders namin, meron ng devotion to Santo Niño at naipapasa talaga siya sa mga next generations. Kami as Aklanons po, parang meron kaming similarity lang to Santo Niño na we are carefree. Yung parang bata ba, hindi ka nag-iisip ng mga negative stuff. Happy kami. Mahilig kami sa celebration. Tsaka we are friendly. Paniniwala ng mga lokal na pwedeng humiling kay Santo Niño all year round. Marami kami. We believe na meron talagang power yung Santo Niño to heal, to grant wishes. At marami rin kasi kaming alam na nag-grant talaga yung wishes. Yan talaga hindi ko ma-explain. Every time you talk about Santo Niño, nagiging emotional. Hindi lang ako, marami kami. Ang tubong Kalibo na si Mami Helen, natupad daw ang hiling kay Santo Niño, not just once, but twice. It was 2002, nung kinasal ako. So kami mag-asawa, ati-atihan kami kinasal. Sabi ng husband ko, I'll pray for a baby girl. Sabi ko naman sa kanya, sige nga, sinong mas malakas sa atin? Ako, ay pipray ko sa Santo Niño de Kalibo ng baby boy. So fast forward, nanganak ako, baby boy. After naman yan, 2 years apart, nabuntis ako ulit.
This time, I gave birth on a Tuesday during ati-atihan. And another baby boy. So now, our kids are grown up. College of Law na, isang magpa-pharmacy. The Senior Santo Niño has been very, very generous to us. Tinaguriang Mother of all Philippine Festivals ang ati-atihan dahil ito raw ang pinakaunang piyesta sa bansa bago pa man dumating ang Kristyanismo. Pinaniniwalaan na ang Kalibo Ati-Atihan ay nag-umpisa noong year 1212. Yung Barter of Panay, yun yung pagpunta dito ng 10 Bornean Datus para dito na manirahan yung land yung inoffer ng ati, yung mga local inhabitants dito. Nagdiwang ang dalawang lahi para iselyado ang kanilang kasunduan at ito ang pinaniniwalaang kauna-unahang ati-atihan. To show na yung Bornean Datus are one with the ati, naglagay sila ng suit or buling para maging maitim yung skin nila. Kaya lang, yung NCCA dinibunk yung story na yon. Kasalukuyan pang nagsasagawa ng pag-aaral para matukoy kung saan nga ba talaga nagsimula ang Ati-Atihan Festival. For us naman, no Aklanons, it doesn't really matter kung kailan siya nag-start. But the festival is deeply rooted na kahit hindi namin alam yung history or other information about the festival, we will still continue celebrating it. Kasi nasa ano na siya kultura. You may experience a different destination in the vibrant Kalibo Tour, New Washington, and the nearby municipalities, which also includes your experience in Sadsad of Ati-Atihan. I am the meeting is a Go! All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!